Isang makasaysayang hakbang ang naganap ngayong araw matapos maaresto sina Pangulong Kuting Jr. at Speaker Tambaloslos kaugnay sa mga kasong plunder o pagnanakaw sa pondo ng bayan. Ang kasong ito ay sinampa ni Congressman Rodante Marcoleta na naglahad ng detalyado at matibay na ebidensya na nag-uugnay sa dalawa sa malawakang katiwalian sa paggamit ng kaban ng bayan. Ayon sa Korte Suprema, inaprubahan nila ang pagsasampa ng kaso matapos ang mahabang imbestigasyon at pagsusuri sa mga dokumento na nagdidiin sa magpinsan. Pinahayag ni Marcoleta na ito ay isang tagumpay para sa hustisya at isang babala sa lahat ng nasa gobyerno na hindi maaaring makalusot ang mga nagkakasala, gaano man sila kataas ang posisyon. Naglabas naman ng pahayag ang kampo ni Kuting at Tamba na mariing itinanggi ang mga paratang at sinabing gagamitin nila ang batas upang linisin ang kanilang pangalan. Sa kabila ng ingay sa political arena, umaasa ang taong bayan na magbibigay ito ng daan para sa mas malinis at tapat na pamahalaan. Patuloy ang pagmomonitor ng publiko at ng international community sa isyung ito habang hinihintay ang susunod na hakbang ng Korte Suprema. Samantala, pinatitibay ng administrasyon ang mga hakbang para mapanatili ang kaayusan at mapigilan ang posibleng kaguluhan sa gitna ng kontrobersya. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Okay. The stories of Teacher June unveiled to the public. The Department of Education, Sani Angara, on Friday, January 24, joined the Philippine Coast Guard during the launch of the comic book, The Stories of Teacher June, at the National Library of the Philippines. The comic book simplifies the complex issues surrounding the West Philippine Sea, making legal concept more accessible to the youth and the general public. Mga kasinungalingan ito, tingnan mo. Papakita ko. Hindi ko pa ito nabasa pero papakita natin sa inyo. Tingnan mo yung ginawa ni Bangag. Ito mo. Tingnan mo ginagawa ng mga julul. Okay, basahin natin ito mamaya. Tingnan nyo ha. Nakita nyo yan yung libro? Kamukha ni Bangag. Ano naman kasinungalingan yan? For sure, kasinungalingan na naman yan, mga palangga. Okay, tignan natin ang kasinungalingan ng mga yawa. Alright? Ano to? Okay, ito. Nakita nyo yan? Kamukha ni Bangag. The Stories of Teacher June. Let's learn the history, events, and facts. Fake news na naman yan. Tingnan mo, bakit ang Teacher June, dapat Teacher Bangag yan? Ayan. Dapat Teacher Bangag yan. Bakit kamukha ni Bangag yan? Si Teacher June ba yan? Si Marcos yan na nakanganga na parang kagagaling lang sa singhot. Nakita niyo pang bababoy sa inyo? Ha? Yung istorya na yan, kaletsya na yan? Propaganda na naman yan. Okay? Propaganda na naman yan. Samantalang ang President Trump namin ay, ay nakikipag mabutihan sa China, even sa Russia, para magkaroon ng world peace, para matapos na ang gera sa iba't ibang, lalo na sa Ukraine and Russia. Ang ating presidenteng Bangag, gumawa pa ng librong Teacher Bangag. Can you edit that? Baguhin nyo Teacher June, naging Teacher Bangag. Yung mga magagaling dyan. Nakikita nyo mga hitad, mga palangginging, kung paano kayo babuyin o paano magsinungaling itong mga ito. Pero ganun pa man, huwag niyong tigilan ang issue ng Bangag, lalo na itong bicameral committee report na binaboy nila, na pinagbasehan ng GAA. Ginagaya nila si Vice President Sara. Sabi ni Mildred, sabi niya, kaya nga, ay huwag kayong mag-alala kung yung mga brusko dyan, magkaroon sila ng military junta. I don't know kung gagawin ba nila yan. Kasi yan mga ugong-ugong. Diba? Ugong-ugong na sila ay maninindigan. Then go! Diba? Go! Go, Attorney Vic, go! Si Tatay Digong, si Palangga. Etong ahas na to, one day, gurgurin nyo yan, ha? Ahas yan, si Lisa Tanas. Tambamonyo TV, I love you too, my darling.
Apiti-apiti. Ay, nakahanda na daw si Bangag sa giyera daw sa China. Ay, hindi ko pa nabasa yung buong libro. I'll talk about that later. Hindi ko pa nabasa. So, may nag-send lang actually habang nagbablog tayo. Alright. Nakanganga si Bangag kasi bobo, sabi ni Sayago Ramat Eva Janet. Alright? Kaya minamadali ni Trililing na ma-impeach si VP Sara dahil alam nila na hindi na sila mananalo sa Supreme Court. Kaya uunahan na nila ang desisyon sa Supreme Court, sabi ni Carl Tags. Yes, Pinay Swed, thank you. Ayun na nga, paulit-ulit na lang natin yan sinasabi, mga hitad. Okay. Diyos ko, may mga ano dito, oh. Block nga natin to. Ito mga pakana ni Lisa, oh. May mga nakapasok na mga ibang lahi na nagpapakalat dito ng kanilang mga business. Na-block ko na yung mga hayop na yan. Wag nyo. Ito, by the way, sa akin mga palanga. Tingnan mo, pinlag talaga ako ng mga walang iya, oh. Paulit-ulit na lang. Nakatanggap ako ng ganito, ganyan. Ayan, wag kayong magpapaniwala, ha? Kayong mga palangga dyan sa Pilipinas, hi baby doll, yung mga nakikita nyo sa, dyan sa comment section, na kayo ay kikita ng ganitong halaga, 300,000, 500,000, papasok kayo sa ganitong ganyang negosyo, scam yan. Scam yan. Si Lisa lahat ang may gawa niyan. Yeah, paano nakapasok yan? Meron din silang mga call center dyan sa Pilipinas. Lahat yan, pati mga elderly kayo, mga pensyonado. Huwag kayo nagpapaniwala, yung mga nagte-text sa inyo na, hi sweetheart, I love you, ganyan-ganyan. Alam ko lahat ng mga elderly dito na mga balo o mga single, naghahanap din kayo ng mga taong nagsasabi, I love you sweetheart, honey my love. Pero ang karamihan ng mga yan ay scammer. Sili satanas lahat yan. Lahat yan, may mga call center sila lahat. Okay? Lahat ng mga nangyayari sa mundong kasamaan, sili satanas lahat yan. Mag-ingat po kayo, lalo yung mga pensioner, kasi may mga nakarating sa akin na ibinibenta pa yung bahay, nagpapaniwala kayo sa mga love scam na to. Oh my God. Message nyo na lang ako, oh, ayan. Sumama na lang kayo sa group travel namin. May entertainer pa kayo, di ba? Sumasayaw, kumakanta rin ako, di ba? Ang saya ng buhay ninyo. Sa mga gustong mag-travel na hindi kayo sinasama ng anak nyo kasi busy sila sa buhay nila, sa akin kayo sumama. We're gonna have fun. Only one life to live in this world. Enjoy your retirement with us. Kasi kami, iikot kami ng mundo. Budget lang. Sama kayo? Abangan nyo yung abangan nyo yung aking travel agency. Magpabook kayo doon. Alright? Marami tayong business partners doon. Yeah. Hindi, I'm serious. Hindi ako nagbibiro. I know. Kasi ang dami nag-message sa akin na mga dito sa Amerika, sa Europe. Miss Mary, kasama naman ako sa travel mo. May mga gano'n, di ba? Gusto niyo ba ako kasama? Masaya kaya ako kasama. Hindi politika pag-uusapan natin. Party-party. Pa-cute-cute lang tayo. Mga ganyan. No, pero seriously, ako, I realize sa buhay ko na hindi ko kailangan ng magnakaw sa kaban ng bayan. Hindi nyo kailangan sobrang daming pera. Enough lang to have a beautiful life. Enough lang, magsumikap kayo. Kasi alam mo sa Pilipinas, ito usapang palangga to. Kasi andyan naman kayo. Baguhin nyo na yung style ng buhay nyo. Ang dami kong kakilala na pinaaral yung kanilang mga pamangkin. Tapos sa dulo ng kanilang buhay, single sila. Wala silang jowa. Wala silang anak. Malungkot. Yung mga pamangkin nyo, okay lang yan. Yung mga kapatid nyo, okay lang yan na tulungan. But you have to take care of yourself. Actually, may relative akong ganyan eh. Na pinaaral yung kanilang mga pamangkin. Tapos nung nagtumanda na sila, alone sila. Marina Garcia, tapos yung mga pamangkin, mga walang utang na loob. Yung mga kapatid, walang utang na loob. Ito I want to talk to you guys about life. Baka sabihin nyo naman, lagi na si Mari. Kasi, may kaibigan ako, makinig kayo dito. Pinaaral yung mga pamangkin, yung mga kapatid, binila ng bahay. Every month, utang sa pag-ibig yata. Basta nag-hulugan, di ba? Bira naman sa atin bumili ng cash na bahay, di ba? Hulug-hulugan. So itong si Palangga, every month,
nagpapadala ng pang-monthly amortization, panghulog doon sa bahay. For so many years, niloko siya ng kapatid niya. Hindi siya nakauwi. Dito siya based sa Amerika. Hindi pala hinuhulog yung buwan-buwan doon sa bahay na yon. Lingid sa kaalaman ng kapatid, wala na pala yung bahay. Patuloy pa rin, maliban sa bahay na binibigay, pinaaral pa yung mga pamangkin. Nakakalungkot. Ako somehow, yung na-adapt ko actually hindi. Hindi ko na-adapt. Minsan magaling din ako mag-advise eh. Pero, pagdating sa pamilya, pero hindi ka makatiis. Totoo yan. Diba? Ganun naman, hindi lang naman siguro ako nag-iisa. Pero sa totoo lang, malungkot. Imagine mo, kaya nga napag-usapan ng, shit, sabi ko, niloko ka ng kapatid mo. Oo, nalungkot siya, patawad pa rin. Yun ang apangit sa atin ng mga Pilipino. Niloko na tayo pa nag-a-adjust. Ako, ayoko na mag-adjust. Diba? Ayoko na mag-adjust hanggang lolokohin mo ako, bumili tayo ng bahay. Tapos, putang ina, wala na. Ay, tang ina, ibablock ko na kayong lahat. Goodbye, my love. Di ba rin, wala na akong kamag-anak. At least masaya ako. Ang sakit nun. Alam mo, awang-awa ako dun sa friend namin. Kayo pong mga OFW, lalo na kayo. Mabango lang kayo ngayon kasi nagpapadala kayo ng pera everyday. You have to save for yourself. Please. Huwag nyo ibuhos lahat. Nangingi yung kapitbahay, yung pamangkin, paaral, ganun-ganun. Don't do that. Why? Ako, wala naman akong abroad noon. Wala naman tumulong sa akin noon, sa amin. Dahil, kami lamang, although ang history ng pamilya namin ay mga alta at mayaman talaga, totoo, hindi ako nagbibiro, hindi ako nagyayabang. Alam yan ng mga nakakakilala sa amin, sa apelyedo ko. Ang mga Contreras ay ipinanganak na may kutsarang ginto. Totoo yun. Kami ay mga alta. Ang aming mga sakahan ay pinambabayad lamang sa sugal. Yung mga ganon. Ganon kami kayaman. Pinagbibigay na namin yan. Ayan na yan. Ayan na yan. No, but I'm serious. Diba? Okay. Matuto tayong naging vocal sa nararamdaman, mga sister. 47 alone but not lonely. Sabi ni Niar Celestia. Totoo yun. Hindi, totoo yun. Ito yung sakit natin. Huwag niyong ibigay lahat ng pera ninyo. Pinaghirapan niyo yan eh. Diba? Okay lang na tumulong kayo. Diba? Lalo na ako, masasabi ko dito sa Amerika, kahit pa paano, diba? At tayo, medyo alagaan tayo dito ng government, diba? Pag wala tayong pera, pwede tayo doon. Medical, pagtanda natin. You know what I mean? Sa Pilipinas, wala namang medical eh. Kayo sa Hong Kong, kayo sa Saudi, magkano lang sinusweldo nyo palangga? 25,000, 30,000, 40, 50. Tapos iubusin nyo lahat, ibigay nyo lahat doon. Kapag may nagdibu, sige, padubuhin yan. Tapos pag may fiesta, pakainin lahat ng buong barangay. Don't do that. Ako hindi ko ugali yan. Don't do that na kapag fiesta sa inyong barangay, pakainin nyo lahat ng mga taong pumupunta sa inyo. Sa amin, ganyan eh. I remember yung aking parents na sa Bisaya, sabi ng nanay ko, ay ito piyesta kasi ganito, ganyan. Ako naman ganito. Ay naku, ba't mo pakakainin niya mga taong yan? Hindi ka natin kakilala. Wala nga tayong makain. Di ba? Mangungutang pa tayo para magpakain sa kanila. Don't do that. Huwag na kayong magpayabang. Wala naman tayo may pagyayabang. Huwag yun. Tapos magtira kayo sa sarili. Ito talagang magtira kayo sa sarili ninyo. Dahil alam nyo, pag wala kayong pera, kahit 10 piso kung walang magpapautang sa inyo, desperado o talagang down na down kayo pagdating sa ganyang sitwasyon. The moment na binigay nyo yung pera ninyo, hindi na yan babalik at huwag kayong magpapautang na sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, mga kaklase ninyo, na hindi naman kayo binabayaran. Diba? Kung gusto nyo magbigay, kunyari umutang sa inyo ng 50,000, bigyan nyo ito 2,000, sa'yo na yan. Tulong ko na lang sa'yo, but not 50,000? Kayo dyan sa Pilipinas, ang tingin nyo sa amin, akala nyo, nagapala, nagapiko lang kami isang kwarta, mga linte. Hindi nyo alam, may mga panahon na wala rin kaming pera. Tulad ngayon, ulam namin ngayon, sardinas.
Oh, hindi, totoo yun. Kaya nga sardinas palangga. Kasi sabi ko, tayo bumili. Kasi tumataba na tayo. Mag-sardinas, tataba ka pa rin kasi kakain ako ng kanin. No. Naranasan ko yan, nasa Japan po ako, sabi ni Aimona Bash. Totoo yun, ako bilang inyong palangga, makinig kayo sa akin. Hindi ko man minsan sinusunod yung mga advice ko, kayo sundin ninyo. Kasi siyempre, pag may nangingi, bigay ka. Pero you have to save for yourself. Ito ang nakuha ko sa Amerikanong pag-uugali. Na dapat, ang pagtanda mo, pinaghahandaan mo. Sa atin kasi, ang pangit ng ugali natin. Nakakaiyak talaga ang mga taong walang puso, sabi ni Kayoko, na ang pangit ng ugali natin pagdating, akala natin close type, tayo, family tayo, talagang tayo ay nagmamahalan. Hindi eh. Imagine mo, ang panganay lang yung nagtatrabaho, tapos lahat umaasa. Anong kadyutahan yan? Imagine mo, 5 kayong magkakapatid. Tapos ikaw ang nakatapos o 2 kayo, tapos yung 3 aasa na. Aasa hanggang sa mag-asawa, pag nag-asawa, magkaanak, hanggang sa apo siguro ng anak, ikaw pa rin. Mga palangga, baguhin nyo from now on, umarap kayo sa salamin. Susundin ko si Maharlika na magsisave ako ng 50% of my income para sa future ko. Para sa pagtanda ko, magta-travel ako kahit local lang o abroad. Kasi you need money to survive in this world. Hindi mo naman kailangan magnakaw. Di ba? Ito, usapang pamilya talaga. Nalulungkot ako. Ang daming ganun. Huwag kayo bigay ng bigay, tapos papadala kayo asawa ninyo. Lulukuhin kayo ng asawa niyo, mga babae, mga lalaki, o whatever. Tanginan yan. O, di ba, kalbaryo ang buhay ninyo. Mas mabuti pa maging single. Join me sa travel natin. Alright? Sabi ni Vitor, Vitor, anong inaasahan mo? Tingin nila sa atin ATM machine, kahit madaling araw tatawagan ka, sabi ni Jose Lumen. Totoo yun. Akala nila bangko tayo na luluwa na lang ng pera. Alam mo, one thing ang kinagagalit ko sa lahat. Pag hiningian ako, tas wala akong pera. Tas wala akong maibigay. Nagmumurat ka, putang ina, wala na akong pera. Hingi. Wala na akong pera. Puro na ako utang. Kawawa naman ako. Hindi ako makabayad sa kotse ko. Hindi ako makaalis. You know, relate kayo, di ba? Get insurance para kahit walang may ambag ang mga taong natulungan mo, hindi ka hirap. At sama-sama ang loob, at sama ng loob, sabi niya. Yan. Ito Paghandaan nyo pati kamatayan nyo. Ang problema kasi sa ating mga Pilipino, wala tayo. Hindi lahat. Hindi lahat. Imagine mo tutulungan mo na yung pamangkin mo o kapatid mo o sino man sa parte ng pamilya mo simula panganak. Ngayon, magkapatid tayo. Sinong kapatid ko dito? Si Maharlikan Angel. Maharlikan Angel, magkapatid tayo. Nanganak ka, babae ka pa palangga. Nanganak ka, tinulungan kita. Gamit ng bata, ospital, lahat. Pangpabakuna ng bata, kung sa private mo dadalhin. Pangdamot, lumaki na ang bata. Pinaaral mo, pina-college mo, lumaki na. Naging suwail yung bata. Nalulong sa masamang bisyo dahil sa mga bangag na administrasyon, nagbangag-bangag, nakulong, tinubos mo pa sa kulungan. Dahil gusto mo bigyan ng second chance. Nakulong uli dahil inspired kay bangag, nakakulong na naman, tinubos mo na naman. Naging pariwara ang buhay, gusto mo rin talagang baguhin kasi naaawa ka. Hanggang sa isang araw, dahil mataas ang krimen, biglang sinaksak ng isa pang bangag. Namatay na ngayon itong kung sino man yun, kamag-anak mo. Then, ano nangyari? Tatawagan ka, Maharlikan Angel. Anak mo, ano lang to? Halimbawa lang, natawagan mo ako, Inday Maharlika. Nasa ospital si Dudong, ganyan-ganyan. Kailangan ng pira, okay. Namatay si Dudong, ano tawag dyan? Pang-akabaong, walang libingan. Maghahanap ka ngayon, itapon mo sa ilog, yung bangkay. Ano yung punto ko? From birth ng pamangkin mo o kapatid mo o whoever yan, hiningi sa'yo dahil abroad ka. Hanggang sa kamatayan, pati pangkabaong hiningi sa'yo. Anong klaseng buhay yan? What kind of life? Kaya nakakagalit. Ano ang dahilan yan? May parte yan na ang may problema ay government. Dahil kung hindi sana pumapasok ang mga pulburon, hindi sana namatay yung pamangkin mo o kapatid mo o
O di sana nasaksak dahil doon pareho silang mga addict. You know what I mean? Is that real? Sabi ni F.E.T.ang, sino mga nakakaranas sa inyo? Sabi ni Maharlikan, yes, I spent a lot, tas ako pa masama. Ang problema sa inyo sa Pilipinas, yes, pag nag-miss lang ng padala, kami pa masama. Di ba? Galit ako. Kami pa ang masama. Hindi lang nagpadala si Sita Sanchez, matagal ko na yung palangga. Dahil for whatever reason, ang sama-sama na. Simula nung pinanganak, ikaw na ang nagpadala na mismo lang isang beses, ikaw pa ang masama. Ay, punyeta, ayoko na maging Pilipino kung ganun lang naman ang mga pag-uugali. You have to work your ass. Galit ako. Hirap. Alam mo, everyday nagagalit ako kasi nalulungkot talaga ako sa buhay nating mga Pilipino. Nalulungkot ako kasi magkahalong government ang may problema at yung ugali natin. Kaya ako galit sa inyo, ayaw nyo manindigan. Tumayo kayo sa inyong mga paa. Tanggalin nyo, gorgorin nyo ang mga bangag. Yes, ako na ang pinakamasama dahil tumigil ako sa kakasuporta, sabi ni Ana Kasmerzak. Yeah, you have to save money. Alam niyo naman edad ko, ayoko na itago. 50 na ako daw. 50 na ako, putang ina, tanda na. I'm 50 years old, darling, and I want to retire now. Now, gusto ko mag-enjoy with my friends. Oh, actually, I'm going somewhere down the road. Abangan niyo ako. Pero budget lang kami. We booked already. Okay? Nausap ko yung mga friends ko, ito gagastusin natin. Magtipid tayo, mag-Airbnb lang tayo o tig $50 tayo kada isang tao. Buti na ito mga friends ko, kahit mga alta, kaya sa mga budget. You have to. Tapos sabi kong ganon, hindi ako bibili ng mga shopping kasi hindi ko magsha-shopping kasi hindi ko naman kailangan. I don't need clothes. I don't need purses. I don't need jewelry. Tamad nga ako magsuot niyan. Kaya nga ngayon, sigay-sigay na lang ang ano ko. Yes. You have to take care of yourself ngayon pa lang. At matuto kayong magsabi sa mga magulang nyo, sa mga kapatid nyo, kung ano yung nararamdaman ninyo. Kasi Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!